Magkasunod na events ang diniluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Sa pagharap niya sa mga business leader at investor, kasama sa mga ibinida niya ang Maharlika Investment Fund. Live mula sa San Francisco, California, may unang balitang ating kasamang si Maris Umali. Maris. Igan, pasado alas 2 ng hapon ngayon dito sa San Francisco sa California at narito tayo ngayon sa Moscone Center kung saan naroroon yung International Media Center. Dito tayo nananatili habang ating minomonitor at dinadaluhan yung ilang mga pagpupulong o yung mga meeting ng mga APEC leaders. At dito rin kani-kanina lamang nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa CEO Summit na dito rin ginanap. Pero bago tayo dumako dyan, ipinagmalaki muna ni Pangulong Marcos na handa na raw ang ating bansa, ang Pilipinas, na maglayag bilang pangunahing sentro ng pamumuhunan sa Asia. Ito nga ang ibinida ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga investor at economic manager mula sa 21 miyembrong bansa ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na dumalo sa Philippine Economic Briefing na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Nangyari yan pagkatapos nga nung CEO Summit. Kasabay nito ang pagsusulong niya sa Maharlika Investment Fund sa international business community bilang kauna-unahang sovereign fund ng bansa. Aniya, inaasahan ng operationalization nito ngayong inaprubahan na niya ang bagong implementing rules and regulations ng naturang pondo. Magsisilbi raw itong dagdag na pondo at mode of financing para sa mga priority project ng gobyerno kabilang ng infrastructure flagship projects ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay may tinukoy ng 80 potensyal na proyekto na infrastruktura na popondohan ng Maharlika. Narito ang pahayag ng Pangulo. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. A wealth of opportunity awaits you in the Philippines, and we are ready to explore new horizons with your investments in the coming years. Welcome to the Philippines. Thank you. Binibigyang prioridad din daw ng pamahalaan ang 197 na infrastructure flagship project na nagkakahalaga ng $155 billion na layong pagbutihin ang digital connectivity, tubig, agrikultura, kalusugan, transportasyon at enerhiya. Ayon sa Pangulo, ang pagdadala sa international business community ng mga macroeconomic fundamentals policy roadmap ay paraan para maipakilalang muli ang Pilipinas sa mundo na pwede nilang puhunanan. Mas proactive na rin daw ang pamahalaan ngayon kung saan kumukuha ng feedback sa mga investor stakeholder para malaman at agad maaksyonan ang kanilang saloobin. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang paglago ng ating GDP o yung Gross Domestic Product at pagbaba ng inflation rate na ani ay patuloy na pabababain at gagawing stable ang mga presyo ng mga pangunahing produkto. Bago nito ay nagsalita muna si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit nga. Ito yung binabanggit natin kanina na nangyari dito sa Moscone Center. At kabilang sa mga binanggit niya rito, ang mga natutunan daw niya mula sa COVID-19 pandemic. Narito ang pahayag muli ng Pangulo. What this ensuing recovery period should teach us is how to address the cracks and lacks in our policies and systems, and what the challenges of today, including food, energy, security. Dahil inaasahan dadalo ang mga world leader mula sa member states ng APEC, ay napakahigpit ng seguridad na ipinatupad. Maraming kalsada ang patungo sa pagdarausan ng APEC Leaders Meeting. Ang sarado, ilang layer ng security screening ang kailangan daanan. May mga K9 unit pa at helicopter na nagmamonitor ng seguridad. Pero daan-daang ralista rin ang nagtipon para tutulan ang APEC Summit at isigaw ang mga isyong nakakaapekto raw sa mga manggagawa ng Asia-Pasipiko.
At mga kapuso, ilang roundtable meeting din ang dinaluhan at dadaluhan pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa maghapon. Sa isa sa mga roundtable na kaniyang dinaluhan na, sinabi ng Pangulo na handa na raw ang Pilipinas na yakapin ang artificial intelligence o AI, kasabay ng pag-imbita niya sa mga tech companies o technology companies na mamuhunan sa bansa. Layon daw nitong pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga Pinoy, palakihin ang productivity ng mga negosyo at palawigin ang pagiging competitive ng ating ekonomiya. At nakatakda ring siyang makipagpulong sa presidente ng Peru at kay Vice President Kamala Harris ng Amerika ngayong araw. Bukas naman, mga kapuso, ay nakatakdang makapulong sa isang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.